Maharlika, ang magiting at takilang nilalang, ang pangalan na mas makapag-aangat ng ating mga isipan, salitain at gawain para sa ikaunlad ng ating bansa. Maharlika. Welcome po sa aming palatuntunan, Maharlika, ang pagsasaliksik. Mga kapanayan po natin si Kuya Deo Palma, ang nagsulat po ng Maharlika in Search of Identity. Magbabasa lang po ako ng tungkol sa ating author na si Kuya Deo Palma. Deo Palma was born in General Santos City, South Cotabato, Mindanao in Maharlika in 1964. He worked as a full-time volunteer for social service projects in South America, Europe, Mediterranean coast, Africa, and Southeast Asia for the last 20 years. In the year 2000, he founded a nationwide organization called ang Katipunan ng mga Samahang Maharlika, ang Kasama, for the welfare of his native land. He advocates the total transformation in the socio-economic and cultural aspects of the society as well as the protection of the environment. He believes that the current system needs to be overhauled in order to free the suffering humanity from the chains of poverty, hunger, pseudo-culture, and exploitation. Welcome po, Kuya Deo. Maharlikang umaga sa iyo. Maharlikang umaga din po sa inyo. At sa mga nanonood dito sa palatuntunan, Maharlika ang pagsasaliksik. Maraming salamat at naimbitahan ako dito sa show na ito. At I hope na makakontribute ako dito sa pagsasaliksik natin tungkol sa Maharlika. Tama. Pwede. Excited nga po kami dahil napaka-intriguing ng inyong libro. Sigurado ako marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, maraming question, nagtataka kung bakit tayo nandito ngayon. Pinag-uusapan ang Maharlika dahil iba't iba ang mga kahulugan sa ating kababayan ng Maharlika. Pwede niyo ba kaming bigyan ng isang simpleng eksplanasyon sa kahulugan ng Maharlika? Actually, Raymond, ang kasaysayan ay napakahalaga sa buhay ng ating bansa at saka sa ating kultura. Kaya nga, si Gatorce Rizal sabi niya, hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa patutunguhan. So, isa yan sa mga reason kung bakit simula akong magsaliksik. In fact, I was inspired sa mga nailabas na kahulugan ng Maharlika ng late former Senator Idi Ilardi. Doon ako nagsimulang magbasa at naantig sa mga patriotic na sentiments. Doon sa leaflets na yun, wala pang libro ng time na yun, hindi pa nakapublish si Kuya Eddie. At nagsimula akong mag-research tungkol dito sa Maharlika. At isa yan sa mga dahilan kung bakit sumulat ako ng libro para maipahiwatig ko at maiparating sa ating mga kababayan na tayo ay Maharlika. Salamat, Kuya Deo. Bago mo ituloy ang simpleng explanation natin kung bakit Maharlika, kung ano ibig sabihin nito, para sa akin ay ako ay nakasama sa isang show na pinagbibidahan ni Marian Rivera, yung Amaya. Ang show na to ay talagang malalim ang pagsasaliksik, no? Ang aming mga consultants ay mga profesor, mga teachers na talagang nakakaalam sa ating history. At sa base sa aking pagbabasa ng script, at nakita ko doon ang ibig sabihin ng Maharlika para sa kanila ay free people or mga dating mga alipin na sila ay nakawala na sa pag-aari ng sinuman. Pwede mo bang ma-explain yan? Saan ba nanggaling yung ibig sabihin na yun na free people? Actually, kung isipin natin, siguro nung 8 years old or 9 years old pa si Jose Rizal,
wala sa isip niya yung katagang kalayaan. Dahil wala pa nang mag-iisip na maging malaya tayo sa Espanya. So, ang katagang kalayaan o na hindi kalayaan, ang ginagamit ng mga forefathers natin ay Maharlika. Sapagkat ang katagang Maharlika ay nagmula rin sa isang Sanskrit na pinagmula na ay Merdeka. Ang Merdeka, ito yung battle cry ng mga Indonesian laban sa mga Dutch colonizers. At ito rin ay naging Mahardika doon sa Malaysian battle cry nila doon sa mananakop ng mga British. At sa pagsasaliksik ng mga scholars ng yayasan based in Indonesia, sabi nila na ang katagang Maharlika ang siyang root meaning ng Mahardika at Merdeka. So, noong unang panahon, pag tinawag tayo ng mga nasa labas ng archipelago natin, ang tawag nila sa atin ay Maharlika. Ang Maharlika ay hindi lamang nakabase sa isang class ng tao, kundi ito'y nakabase o nakapangalan doon sa identidad ng mga tao na nakatira sa bansang ito. O dahil ang pagkakakilala nila ay ito ay class. Warrior. Class lang. Class. Warrior class. Warrior class lang ang pagkaalam nila. Na pinakawalan na. Na naging malaya. Na naging malaya na. Mga warrior class na naging malaya na dati ay nagsisilbi sa isang mga hari, mga dato, raja. Pero wag po kayong aalis at babalik kami sa ilang sandali. BNS Universe Talk Network. So ayon sa isang writer na nabasa ko, yung title ng research niya is Ancient Scriptures. According sa kanya at saka sa pagsasaliksik niya rin, na tayo ay napapanood sa isang napakalaking imperyo. Yung tinatawag, empire, yung tinatawag na Srivijaya Empire. Srivijaya Empire. For the last 500 years. This is bago tayo sinakop ng Espanya. Long before time kasi ang Espanya is 300 years lang yun siya di ba? So, long before time, before the white man step on our shore, mayroon na tayong empire dito sa buong Southeast Asia. Yung ating mga kapitbahay, mga Myanmar yung nagbago na Malaysia, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, Brunei, Malaysia. So ito ay isang empire na for the last 500 years nirulol ng Srivijaya, which is based on Buddhism, yung practice ng empire na yon. Saan nanggaling saang bansa nanggaling o saang isla nanggaling ng Srivijaya? Sino ba yung mga tao na yan? Sa India. Sa India. They started to come out from India and build empires. Kasi nakita ko lang, maputol kita sa Wikipedia, ang nabasa ko dyan, yung Srivijaya is Indonesia namang nakalagay. Oo, sakop ang Indonesia Ang Srivijaya nakalagay doon, talagang Indonesia yung empire na yun. Kaya lahat ng mga Southeast Asian nation nagpa-practice ng Buddhism. And then when Buddhism declined, another 275 years, doon umangat yung Majapahit Empire. Kaya between... Pero bago tayo magpunta sa Majapahit Empire, focus muna tayo, Kuya Deo, sa Vijaya para maintindihan nila ng gusto. Di ba? Yung nabasa ko, nakalagay doon, Indonesia ang pinanggalingan ng Srivijaya. Na-influensyahan ng India. Pero nanggaling talaga siya sa India. Nanggaling sa India, ang nag-establish ng Srivijaya Empire. So, ang mga hari nito ay galing sa India? Oo, kasi ang Buddhism naman sa India nag-originate yan. Diba? So, Srivijaya Empire were believers of Buddhism. So, pati tayo sakop ng Buddhism. Oo. And that's why, even here, nagkaroon ng 1603 yata, nagkaroon ng massacre dito. Buddhists were killed by the Spaniards in 1603. Tapos binasag yung mga temples. Ganun ang ugali ng mga colonizers. When they come to one country, when they invade, first they will destroy your culture. And then, the facts na nagpapatunay na nag-i-exist ka, arts, literature,
music, and everything, totally dinestroyed yan. Tinanggal nila, nawala na yung mga ano. Para hindi ka na malaman na nag-exist ka pa ng time na yan. And that is why... Sinong may kagagawa niyan? Ng pag-destroy? Oo. Siyempre ang Spaniards dito sa Maharlika. So para pang binura nila talaga sa ating Oo. isipan kung sino talaga tayo noon. Oo. Para ang maalala lang natin na tayo'y pinanganak sa Espanya. Na Tama Espanya yun. talaga ang At ating saka- inang bayan. Tama yun. At saka nung unang panahon, wala namang Pilipino nga eh. Dahil nga kahit si Jose Rizal, hindi niya naisip yung word na kalayaan. Kaya Maharlika yung ginagamit doon. Yung Pilipino na sinasabi noon ay yung mga insulares. They were the Spaniards born in the Philippines. Nag-married ng Maharlicans dito at dito pinanganak. They were called as Filipinos. Yung mga Spaniards naman na doon pinanganak talaga sa Espanya, they were called as Peninsulares. Peninsulares. Spaniards born in Spain. Sa madaling salita, Walang pwede Pilipino. yun. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan sa simpleng explanation. Kaya hindi tayo Pilipino at walang Pilipino dahil ang Pilip ng Pilipino ay si Haring Felipe. Tama po yun. At si Haring Felipe ay naghahari sa Espanya na nanakop ng ating bansa. At ang pangalan natin ay nakapangalan sa Haring Felipe ng Espanya. Tama po yun. At bagamat ipinangalan sa kanya, actually second expedition na yun kasi yung first expedition si Magellan. Namatay si Magellan. Yung second expedition, si Roy Lopez Legazpi, siya yung nagta-travel na sila sa Samar Leyte. Sinabi, itong bansa ito ay tawaging Pilipinas sa ngalan ng Haring Felipe. Oo, dahil dala nila kanilang yung mga kanilang flag. Oo. No? At Conqueror. conqueror, nilagay nila sa ating lupain natin. At sinabing ito ay pag-aari ni Felipe, kaya Filipino. Kaya, ngayon tayo, as Filipino, is representing until now King Philip of Spain. Very interesting kasi malalim na talakayan po ito, Kuya Dale, dahil ang salitang katagang Pilipino para sa akin na pinanganak dito at buong buhay ko talagang very proud akong maging Pilipino. Dahil ako ay nabigyan ng pagkakataon lumaki po sa ibang bansa, sa Australia, sa murang edad na elementary hanggang college na po. Lagi naming ating mga kababayan ay sinisigaw na kami Pilipino, proud na proud kaming Pilipino. Hindi ko naiintindihan ang ibig sabihin ng Pilipino na aking binibigkas. Medyo nadismaya ako sa pagbabasa ng iyong libro. Opo. Dahil nung nalaman kong pag binabanggit kong ako ay Pilipino, pati sa mga kanta, Pinoy ako. Eh, tinatawag ko pala ang pangalan ni Haring Felipe. Tama ka po yun. At hindi, buti na lang sana kung ang pangalan ni Haring Felipe ay maganda ang kanyang pagkatao, maganda ang kahulugan ng pangalan na yun. Ngunit, nalaman kong sana mabigyan nyo kami ng liwanag dyan, Kuya Deo, bakit ako nadismaya? Gusto ko manggaling sa inyo dahil kayo ang writer po nito. Sige po. Actually, may ilang bansa na ipinangalan sa pangalan ng tao. Katulad ng Bolivia, Simon Bolivar. Pero si Simon Bolivar talagang liberator yun. Niliberate niya yung Bolivia doon sa pang-aalipin ng mga Espanyol. So kagalang-galang ang kanyang pangalan. Doon nanggaling ang Bolivia from Simon Bolivar. Sa atin naman, kaya tayo naging Pilipino dahil sa pangalan ni King Philip. Kung si King Philip ay parang katulad ni Simon Bolivar, parang okay na rin sana. Dahil isang liberator, isang defender, kahangang tao. Kaso si King Philip hindi ganyan. So si Bolivar, tinitingala. Tinitingala, at saka pinaglaban niya talaga. Kaya okay kalayaan. Tawagin akong Bolivian. Oo, okay lang. No? Oo, pride ka. Kasi you're very proud. Very proud. Tayo, nung araw, hindi ko po sinisiraan ang ating pangalan ng ating bansa at pagmamahal natin sa ating bayan. Kaya lang, dahil nga sa ating palituntunan na Maharlika ang pagsasaliksik. Napakaganda ng inyong explanation sa pagkatao ni Haring Felipe, Kuya Deo. At ako ay talagang mas lalong naliliwanagan at sana ang ating mga kababayan na nakikinig ngayon ay mas lalong nagiging klaro
kung tungkol sa taong ating kung kanino tayo pinangalan kay Haring Felipe. Pero wag po kayong aalis. Babalik kami sa ilang sandali. PNS Universe Talk Network. Bago mo ibigyan pa ng mas magandang eksplanasyon ng pagkatao ni Haring Felipe, ni King Philip, Kuya Deo Palma, gusto ko lang sanang magbasa ng ilang sinulat ni ating nirerespetong Senador Eddie Ilarde. Itong Maharlika Movement. No, ang nakalagay dito, kasi magiging basehan natin sa pag-uusap natin, no, sa ating mga pagpanayam. Ano ang masama sa Pilipinas? Sa loob ng mahigit na 400 years, dinala natin ang isang pangalan na illegal, na itinatak sa atin ng mga banyagang kolonyalista. Ang halos lahat ng mga bansa sa Asia ay binawi na ang kanilang mahal at noble name na inangkin ng mga kanluranin. Ang dating Chosan ngayon ay Korea na. Formosa ngayon ay Taiwan. Dutch East Indies ngayon ay Indonesia. Siam ngayon ay Thailand. Cambodia ngayon ay Kampuchea na. French Indochina ngayon ay Vietnam. 20 ani ngayon ay Laos. East Pakistan ngayon ay Bangladesh. West Pakistan ngayon ay Pakistan. Ceylon ngayon ay Sri Lanka. Burma ngayon ay Myanmar. At marami pang ibang bansa sa buong mundo. Ang mga bansang nabanggit ngayon ay maunlad na. Tila pinagpapatunay ng pagtataguyod ng may kapal sa pagbabago, hindi tulad noong taglay nila ang lumang pangalan. Tayo na lamang ang natitirang nagmamatigas na hindi nagpapalit ng pangalan. Base po yan sa sinulat ni Senador Eddie Velarde bago siya namatay, Maharlika Movement. So marami na nagbago, Kuya Deo Palma. Kaya natin binibigyan ngayon ng masalim na kahulugan ang pagkatao ni King Philip. Sige po. Opo, kasi kung pakinggan din natin muna yung mga binanggit mo na pangalan, kung pakinggan natin yung sounds, Asian lahat yun, naging Asian. Pagdating sa atin, Philippines, iba yung tunog niya. Oo. Di ba? So, ibig sabihin, hindi siya normal. There is something wrong talaga sa pagpapangalan sa atin bilang mga Pilipino. At saka Philip ay isang pangalang banyaga. Banyaga talaga. Philippines, biglang nagbago kaysa doon sa mga binanggit mo na mga pangalan na nag-recover na ng kanilang mga noble names. At ang isa pa sa malungkot yan, Raymond, dahil nung ipinangalan ang bansang ito kay King Philip, hindi naman lang ito ni-recognize o gumawa ng decree na ang bansang yan ay pinangalan sa akin dahil ako ang hari ng Pilipi. Walang ganon. Walang recognition, walang decree, wala lang. Kumbaga hindi niya pinangkalahatan, Oo, sinabi niya. Walang value. Okay. Hindi niya tayo inangkin. Hindi niya tayo inangkin. Okay. Bilang tao niya to, ako mamumunod dyan. Walang ganun. Tataguyod ko ang bansang ito. Walang ganun. Bakit na lang binigay sa atin yun? Kaya siguro nabanggit ni Senator Eddie Ilarde, former Senator Eddie Ilarde, na illegal. Dahil walang mga kasulatan o dekreto na pag-aari tayo ng Espanya. Yun yung isa sa mga dahilan. At kung ikaw, Raymond, o ang ating mga parents, maligaya ka bang tawagin ang anak mo na Judas o Hitler? Naipangalan kay Naipangalan? Judas o Hitler? Oo. Baka magalit ako sa nanay ko yung tatay ko. Tama ka po doon kasi actually, tutoksoy na ko ng mga klase ko. Bakit ang Maharlika ayaw sa Pilipinas dahil kay King Philip doon sa pagkatao niya? Dahil kung magsasaliksik tayo, nandiyan na may Google naman Google mo lang. O doon sa mga libro na sinulat din ng mga iba't ibang author, malalaman natin na si King Philip pala ay hindi mabuting tao o hindi siya naging mabuting hari. At siya ang pinaka-worst during his time sa medieval era. Kasi nung naging hari siya, ang una niyang ginawa, pinugutan niya kaagad ng ulo
yung mga non-believers at sinunog ng buhay. Non-believers na hindi Naniniwala sa kanya, sa kanya, sa kaharian niya, at saka sa paniniwala niya. saan, Tulad ng saan mga, yan, Kuya Deo, sa Espanya? sa Espanya, tulad ng mga Moors, yung mga kapatid natin na Muslim. At sa kanya naman pagkatao, si King Philip actually ay isang immoral na hari. At malungkot man, pero alam natin namatay siya sa isang sakit na syphilis. Syphilis Oo. ay isang Venereal sexual disease. transmitted disease na Oo. kukuha sa isang maruming pakikipag-ugnayan, Yes. pakikipagtalik sa Oo. mga kababaihan. Oo, dahil sa kanyang power doon, kung sino ang gusto niya, nakukuha niya. di ba? So, parang cancer yan ng... Kasi during that time, ngayon curable yan, pero during that time, walang gamot sa sakit na yan. Kaya yung mga author na sumulat nito, sinabi nila at the time of his death, bumagbaho yung katawan Yun niya, nga, at dinadapuan ng mga langaw dahil sa naaagnas. Nabubulok siya. Nabubulok siya. Naaagnas dahil sa sakit na yun. Dahil sa sakit na yon. Then imagine, doon ka ipinangalan bilang Pilipino. Ngayon, So, nung wala pang AIDS, Kuya Deo, yun ay pinaka-AIDS nila. yun na yung pinaka-age ng time na yun. So, wala siyang Walang respeto gamot. sa sagradong pakikipagtalik sa kanyang asawa at siya ay patuloy na Oo. nakikipagtalik sa iba't ibang babae, madumiman Oo, doon sa loob ng kanyang kaharian at kanyang nasasakupan. Kaya nakuha niya yung sakit na yun. napakasakit pakinggan. Oo. Kaya, ngayon, whether we like it or not, kung sabihin natin tayo ay Pilipino, gusto mo man o hindi, you are representing King Philip. Oh, yung mga pinagdaanan niya, yung pagkatao niya. You become Filipino because of him, because of his name. Nako, alam mo Kuya Deo, Kaya yung what's in a name. what in the name? Oo. Very important. Oo, yung kasi yung pangalan natin, yun yung nagre-represent ng ating pagkatao. That's true. That's true. So ano ang iyong pride? Kaya nga, Internal pinag-iisipan pride mo para mismo sa ng bilang isang patriotic citizen ng Oo. bansang ito. Kaya pinag-iisipan maigi ng ating mga magulang ang ating pangalan upang tayo ay magkaroon ng inspirasyon sa pangalan na yun. Oo. Kaya basbas ng kung yun ay pinangalan mo sa isang sagradong tao, nadala mo ang pagkatao ng sagradong tao na yun. Tama. Meron maraming mga pangalan ng mga tao ngayon ay Jesus. Ang Jesse ay galing sa Jesus. Michael, si Saint Michael. John ay Saint John. Mark ay Saint Mark. Actually, kung tutuusin mo, nanggaling yun sa mga sagradong tao. Tama yun. Kahit ang Katoliko, Sagrado. kahit ang mga Katoliko or ang Vatican Church noon, in-excommunicate nila itong si King Philip at saka yung tatay niya ni si Charles V dahil ninakawan at nilooban nila ang Vatican. They were excommunicated with the Walang, Christian Church. walang pakundangan sa sagrado. Oo. Para sa kanya, nung sinunog niya yung mga Muslim, sabi niya, it's because of his Christian faith, ayaw nila maniwala sa akin. Pero yun pala, nilolooban at ninanakawan nila yung Catholic Church, yung Vatican. Alam mo, Kuya Deo, para sa akin, no? Hindi ko naiintindihan ang ibig sabihin ng magiging Pilipino ko at kahulugan ng Philippines. Ito pala ay binibigas ko ng punong-puno ng pride at inspirasyon. Pero sa mga nakaalam pala ng talagang kahulugan ni King Philip, ayoko mang-isipin, pero siguro mga kapatid natin sa Espanya, sila nakakaalam dahil siguro na ituro sa kanila to sa history nila. Alam nila ang kahulugan ng pangalan binibigas natin. Tama Bakit po pinagtatawanan tayo? Tama po yun. Tuwing binibigkas mo na ako'y Pilipino, sabi ng mga nakakaalam at mas edukadong mga Espanyol na hindi nila alam yung tinatawag nilang pangalan ay hindi maayos na hari at kung ano-ano ang pinagdaanan. Actually, naging Filipino lang tayo nung mga end na ng war between US and Filipino War noong 1868. 1860. Dahil wala nang choice yung mga Spanish noon laban sa Amerika. Kaya sinabi nila doon sa mga professional soldiers na ni Emilio Aguinaldo na magiging Pilipino na kayo. Hindi pa tayo Pilipino. Hindi pa tayo Pilipino hanggang that very time. 1868, 1869. po tayo naging... Few years bago nag-end ang war between the Spanish regime and the American colonizers.
1868 po, tayo ay naging Pilipino. Officially dineclared. Otherwise, we are Indio. Na hindi naman nila tawagin tayong Maharlika. Kasi kung tawagin nila tayong Maharlika, ibig sabihin ko, isa kang malayang mamamayan, isa kang malayang tao. E di, iisipin ng mga... Malaya tayo eh. Ba't tayo ginagawang alipin ng mga to? So, Indio ang tawag sa atin? Indio ang tawag nila sa atin. Pero negatibo ba yun? Negatibong salita ba yun? Hindi. Actually, ang salitang Indio is positive. Dahil isa kang Indio, isa kang indigenous people. Ang galing ba yun doon sa indigenous? Oo, indigenous people. I-explain natin po yung indigenous, native. Yung mga ipinanganak doon sa particular place, yun yung mga native. So may magandang tawag nila sa atin? May magandang kahulugan yun, pero di-generate nila yung meaning nun. Isa kang Indio. Binago nila. Nawala, hindi tayo edukado. Oo. Taong gubat tayo. Tama yun. At saka, siyempre, pinalitan nila ang ating paniniwala, ang ating pagsusulat, ang ating pananalita, ang ating edukasyon. Dahil pwede yun, tingin nila sa atin nun pagano. Tama yun. No. Dinadaw nila ang ating paniniwala hanggang tayo ay pinakilala nila sa pagiging Katoliko. Naku, malalim na ano naman. Tama yun. Kaya, sinusunog nila yung mga babayla natin. Kung nakita nila, ito yung may mga intellect, ito yung may mga alam, ito yung mga matatalino. Dapat mawala ang mga ito. So witch hunt din. Witch hunt din ang Sinusunod nangyari. din Yun yung ginawa nila sa Meday Valera. Matagal na nila sa Europe. Matagal na nila. Kung sino yung magagaling dyan sa nation na yan, tapusin na yan kasi ito yung magiging problema natin. So sa madaling salita, kaya tanggal nila ang mga taong nakaalam, marunong, at lumalaban sa kanilang pagbibigay sa atin ng pangalang Pilipinas hanggang sa lumaon ay nakalimutan na natin sa ilang daang pananakop nila na hanggang maging prideful tayo, maging punong-puno ng inspirasyon sa pagsisigaw sa buong mundo na Pinoy ako, Pilipino. At habang sinisigaw natin yan, nandoon yung presensya ni King Philip. Kaya siguro naiisip ko kaya ang hirap magbago itong bansa talaga natin dahil sa dala-dala nating identidad at saka sa ating kaisipan. Kailangan magkaroon ng pagbabago una sa pag-iisip at kamalayan. Napakagandang topic niyan. Ang dulot ng pangalang Maharlika noon at sa ngayon. Ano ang kanyang magiging epekto kapag tayo ay naging Maharlika? Napakaganda niya, huwag kang aalis, Kuya Deo. No, huwag po kayong aalis at babalik po kami na ilang sandali. BNS, Universe Talk Network. Gusto ko lang sana magbigay ng pagpupugay sa sinulat ni Senador Eddie Hilarde sa pamphlet na ito, Maharlika Movement, tungo sa pagbabago, pagmamahalan at kaunlaran. No? Bago natin puntahan ng ano ang epekto ng pagbabago ng pangalan sa ating pag-iisip. Paliwanag. Ang madalas na unang reaksyon ng mga taong nakababalita tungkol sa Maharlika Movement ay tipiko sa uri ng opinyon ng mga taong hindi man lubusan nakakaintindi sa issue at saradong isipan at ilag sa anumang pagbabago. Kung ano ang kinagisnan ay panatiliin na lamang at huwag nang galawin kahit na ito'y nagpapatunay na hindi maganda. O bakit pa magbabago? Bakit pa tayo, baka kung mapano pa tayo? Pagtiyagaan na lamang ang nariyan na. So yan po ang mga taong medyo nangangamba sa maaaring pagbabago ng pangalan. Ito po ay ang ating mga kababayan na nagmamahal sa kanilang bayan. Ngunit kailangan po nating ipaalam dahil po sa ating show na ito na Maharlika ang pagsasaliksik. Paalam sa kanila kung bakit at malalim na kahulugan ng Maharlika at kung paano to maka-epekto sa ating pag-iisip bilang isang tao, isang bayan. Okay, Raymond, bago ko sagutin yan, may gusto lang akong ipaliwanag tungkol doon sa Espanya. Gusto kong malaman ng mga mahal nating kababayan na hindi po natin inaaway o kaaway ang Espanya. Bro, hindi po. Hindi po ba? In fact,
ang kanilang mga pagkain ay ini-embrace natin. May apritada, adobo, at iba pa. Ang kanilang mga arts, literature, ang ganda ng mga kanilang mga poetry, music, di ba? Pandango. Gustong-gusto natin yan dahil actually, Raymond, ang Kasali na po yan sa ating kultura. kasali na yan sa ating kultura at hindi na natin yan matatanggal. Hindi na po natin tatanggalin. Dahil At yung gusto mga natin harana, yan. ayan, Oo. harana. Harana. Magagandang kultura na dapat nating itaguyod at yakapin. Ang ayaw lang ng Maharlika na ipangalan tayo doon sa isang immoral at crude na tao tulad ni King Philip. Oh. Doon lang tayo gustong maging malaya. Bigay nyo naman ang pagiging Maharlika namin, ang pagiging Mirdika namin, ang pagiging malaya namin sa identidad ng taong ito na hindi naman karapat-dapat na maging identidad natin bilang isang bansa, Na hindi isang sa nasyon. ayon sa ating pagkatao. Oo. Dahil iba ang ating pagkatao sa binigay na pangalan sa atin ni Oo, at Haring Felipe. hindi niya man lang binigyan ng pansin na ipinangalan ng bansang ito sa kanya. Oo. Kung ba kini-question natin ang nagbigay ng pangalan? Oo, doon tayo. Ito ba talaga ako? At tingin ko Oo. hindi tayo iyon. Tama yun. Kaya nga may tinatawag tayo ngayon na tinatawag na parang identity crisis. Hindi mo malaman kung Nalilito. tayo ay Amerikano o tayo ay Espanyol. Ang ating gawe, ang ating kultura ay Napakagandang punto niyan. Masingit ko lang, no? Kuya Deo, hindi tayo ba ay Amerikano? Dahil sa influensya ng American shows, American movies, American products, American mindset. Tayo ba ay Espanyol? Dahil sa pananakop sa atin. Sa matagal na panahon. At ang tanong ng pangatlo, ay tayo ba ay ano ba talaga tayo? Pilipino? tama po yun. Actually, pag nakikita ko dyan, wala tayong identity talaga. Imbes na yun po, identity mayroon crisis, tayong sa yung identity. crisis na yun ay talagang hindi natin alam dahil sa pangalan na lang hindi tayo iyon. At sa pag-uugali. So ano po ang epekto nito sa ating pag-iisip? Okay. Una sa lahat, dapat maintindihan natin yung tinatawag na psycho-economic exploitation. Means psycho, nag-uuna sa mind. Psycho-economic ang Ex- epekto ng pag-iisip sa ating isipan Sa ating isipan, at sa ating ekonomiya. Sa ating Pati ating ekonomiya, ekonomiya, meron din dahil- epekto sa atin. affected tayo doon. So, ito yung isang uri ng paggamit sa isang nasyon na kung saan ay sinasabing ito na yung pinakamataas. Dahil dito, ang isipan at puso ng tao ang siyang ginagamit ng mga gumagamit sa atin. Kaya, kung sabihin mo yung isang tao, huwag ka nang uminom ng alak, huwag ka nang manigarilyo, nagagalit sila, ito na lang ang kaligayahan ko, kukunin mo pa. Parang, hindi tayo Pilipino, nagre-react tayo na talagang Pilipino tayo dahil nasakop na ang ating pag-iisip. Brainwash. Na-brainwash tayo. Paglalaban natin Oo. yan, hanggang kamatayan. Tama yun. Na-brainwash tayo kaya kailangan natin ng isang pangalan na kung saan doon talaga tayo nagmula. At yan ang ating sasaliksikin. At yan ang ating sasaliksikin at magkakaroon niya ng para kang nagkasuot ng napakalumang damit. Di ba? Pag pinalitan mo yan, magbago ang iyong pakaramdam, maganda yung pag-iisip, at gumaganda rin ang iyong ugali. Lalo na, Kuya Deo, kung yung damit niyo na hindi naman angkop talaga Oo, sa talagang kultura pinasuot mo, lang sa'yo yun. hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. At saka kung isipin natin, sabihin natin kung anong epekto ng maharlika sa mind natin, di ba? Corruption, ito yung pinaka-issue ngayon eh. Corruption. Corruption sa gobyerno, corruption sa mga individual, sa mga private. Pero kung titingnan talaga natin, ang corruption ay epekto lang ito. Hindi talaga ito yung pinaka-problema. Epekto ito resulta ng pagkawasak ng ating values and virtues. Values and virtues. So, kaya Ang tayo... Tagalog nun, Kuya Deo? ano bang Tagalog dun sa... Oo. Oo, kasi... Ang ating magagandang ugali. Oo, yun. Ang magagandang Di ba? ugali at Kultura. kultura. Yun yung resulta, yung corruption na yun. Kasi kung titingnan natin yung mga forefathers natin, mayroon silang kilala sila at may respeto sa kanila yung mga ibang mga bansa na dumadayo dito sa atin bilang sa commercial. Halimbawa, pumunta ang insect dito, iiwan nila yung mga porcelain nila.
Babalik sila after 6 months. Pagbalik nila doon sa spot na yon, na kung saan nila iniwan yung mga porcelain na yon at iba pa, nandun yung bayad ng ating mga ninuno in form of gold and silver. Yan ang ating ugali. Yan ang ating ugali. Kapag katiwalaan. Kapag katiwalaan, walang korupsyon noon. Ano ba ang kalagayan natin noon? Masaya, maligaya, at malaya. Matulungin. Kaya nga, Pakumbaba. puro maharli ka eh. Maharli Kasama ka, na rin pala yan. matulungin, magandang ugali. Kasama yan. Mapagmahal. Nabago yun. Nabago yun. So Ating ngayon, binigyan ng pangalan na Pilipinas. Pagiging Pilipino, ang sinasabi nyo ay talagang kasi in-impose nila natin sa atin, pati yung ugali ni King Philip na Lagi mo binibigkas yun eh. Ano ba si King Philip? Corrupt, immoral. So kung hindi natin papalitan, yun palagi ang umiiral sa ating kaisipan sa gusto ba natin at hindi. Kasi ano yun, nasa subconscious yun eh. Di ba? Pag sinabi ng tao sa iyo, no? Pasensya na po kayo eh. Isang example lang na ano ka na, Satanas. Wala ka. Hindi ako si Satanas. Hindi ako si Satanas. Wala akong galing Satanas. Tama. Yun ang wala akong galing demonyo. What's in a name? Ano so kung tawagin tayong maharlika, dignified, moral na tao. Malakas ang magagandang ugali. Iuna ng bansa natin. So, magti-trickle down yan. Kumbaga shower, parang shower ba? Nag-uumpisa dito sa pangalan, bababa sa ating pagkatao yung tubig na malilinis. Ang dating dumi ng pagkatao, nagdulot ng pangalan. Tama. Dahil meron tayong isunuot na ugali, hindi naman tayo dapat waksihin yun ng pagbabago ng pangalan. At hindi naman talaga nagbibigay ng panibagong pangalan, kundi ngayon ang ating pagsaliksik. Medyo challenging po ito, Kuya Deo, dahil sabi mo nga, binura ng mas nakakataas nung araw tayo sinakop ng Espanya ang history. Tinanggal sa ating kaisipan, tinanggal sa ating mga eskwelahan, kaalaman, hanggang hindi na natin napag-usapan. Pati ang ating malaki po ang ating respeto sa ating mga ninuno at gobyerno. Ngunit, pati sila hindi na nabigyan ng pansin na nung nawala na po ang Espanya, may independent tayo sa Espanya, tapos na ang pagkahari ng Espanya. Ngunit ang pangalan ng hari ng Espanya ay dala-dala pa rin natin sa ating puso't isipan. Oo, tama yun. Kaya bit natin ang ganung kaugalian hanggang sa ngayon. So, naging negatibo ang epekto noon hanggang sa ngayon. Ilang taon na nakaraang. Kailan ba tayo naging independent? Sa Espanya, 1899. 1899. Tapos sinakop naman tayo ng walang kano. Kung po kayo maalis, babalik po kami ng ilang sandali. BNS Universe Talk Network. Ating pong balikan, Kuya Deo, ang epekto ng ating pangalang bayan sa ating pag-iisip. Okay, Raymond. Napag-usapan natin kanina na singit ko lang na yung mga negatibo bang ugali ng pangalang Philippines at ating binibigkas sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Tuwing tatanungin tayo, taga saan ka? Where are you from? I'm from the Philippines. Oh, you're Filipino! Actually, gusto ko lang sabihin na pag binabagit ko yan sa abroad, dahil ako po ay lumaki sa Australia, at may mga positibo naman pag nasasabing I'm from the Philippines, I'm Filipino, pero karamihan sa napapansin ko rin, pag sinabi kong from the Philippines, medyo may negatibong tingin sa akin yung mga Australiano na taga ron eh. Parang hindi maganda ang reputasyon natin sa buong mundo. Okay, may idagdag ko lang ito, Raymond, kasi nag-travel din ako South America, naman sa Europe. Sa South America, gusto nila pag Pilipino ka, respected ka. Kasi kahit na pag-cross mo sa border, oh, Pilipino, come, visa ka agad. Wow. At saka, hindi natin kailangan ng visa sa Brazil, for example. 90 days. Paglapag mo, 90 days ka agad yan. No questions. At saka sa iba pang lugar, kasi karamihan ng mga pumupunta doon, kung hindi
pare, negosyante, o sa embahada. So, Mga successful Filipino. Pilipino. Successful Filipinos. No? Kaya nga, kahit pa paano pamahal din sa atin ang pagiging Pilipino natin, pero kaya lang, mas malaki ang impact ng negativity nito, lalo na sa Europe. Kasi I was in Europe, at feel ko talaga yun, pag alam nila na Pilipino ka, paringin nila sa iyo, TMT ka, either TMT ka, o prostitute ka, or palusot ka lang palagi. O yung mail to Iba order talaga, rights, oo. mga ganun. Kita mo sa Greek dictionary, di ba ang definition nila sa Pilipinas? May. So, ganun. Ganun ba? Oo. Greek dictionary. Sa iba namang bansa, may parang kasi may mga kababayan din tayo na nagiging maloko dahil para lang sa survival. Oo, tama yun. There was a time na hindi natin kailangan mag-visa sa Germany. Pero yung government natin, sa time ni Cory, pina-issuean tayo ng visa eh. Dahil maraming nalulokong Pilipino doon. So, I mean, yung effect nun, na society kasi natin yun eh. Kaya dapat matanggal to sa ating kaisipan. Kaya, yun, ang pagbabago actually, ay siyang pinaka-permanente sa mundo nito. Changes is the permanent thing in this world. Change is the most permanent thing. So hindi natin maaalis Hindi mo maalis sa pagdaloy ng panahon ang pagbabago. Ang pagbabago ang pinaka-permanenteng pangyayari. Oo, nangyayari. Oo. At saka ano naman ang relevant itong maharlika sa atin? Kaya nga, bakit tayo nagkaganito? Alam naman natin, dahil nakikita natin nandiyan yung corruption, yung mapagsamantala, panluloko. Kaya natin binabalik yung maharlika, kasabay yung virtue natin doon. Nabanggit ko kanina, yung mga ninuno natin, talagang trusted sila ng mga ibang bansa, iniiwan lang na yung bagay doon for months, 3 months, 6 months, bago balikan ang bayad. Andun pa yung mga gandang ugali Oo, natin. itong mga gandang ugali na to, yung pagiging maharlika, embedded yun eh, sa word na maharlika eh. Noble and great beings, di ba? Ang magigiting at takilang nila lang, andun yun sa Oo, pangalan. embedded yun doon. Kaya pag naging maharlika tayo, we will become again respected in the world. Yun ang personalidad ng pangalan. Oo. Maharlika. Kaya yung personalidad ng pangalan nila yun. Dahil yung ibig sabihin nila nun, mahalikha. Oo. Great creation. Great creation, ang magigiting at takilang nilalang. Tama. So, kung maging maharlika tayo, ang mga pinuno natin ay maging maharlika, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ulit ng mga statesman at mga statesmen na nandyan sila para talaga pangalagaan at paunlarin at maging maligaya ang mga kababayan natin sa kanilang pamumuno. Tama. Gaya nga na binanggit ni Senator Eddie Ilarde sa ating binasa kanina na maraming mga bansa na ang nagbago ng pangalan. At umunlad sila. So, gusto lang nating iklaro sa ating mga nangangamba na kababayan na ang pagbabago ng pangalan ay hindi nagtatanggal sa atin ng ating malalim na kultura at pagkatao, kundi para maibalik ng maayos, ma-empower sa atin na mga gandang ugali uli na kahit pa paano ay natatakpan na ng mga negatibong pangyayari at mga negatibong pag-uugali. Yung epekto ng tinatawag ng philo culture and exploitation. Culture and exploitation. Sabi nga sa madaling salita, no? Usaping mga nakatatanda na ito po ay may bahid na parang malas. Ang dating, ayoko man sabihin, pero yan po ang nasasabi nila. Dahil, siyempre ba naman, kung ikaw pinangalanan ng satanas ng nanay mo, baka malasing na talaga. Oo, totoo yun. At walang nanay o parents na magpapangalan ng gano'n. Tayo lang, hindi tayo imik noong panahon na yun, in-impose lang sa atin yun eh. In-impose siya sa atin. Ay, nakalimutan na natin yun, ano, pwede yun. Nakalimutan na natin yun, ilang daan na dahil yun nga ang in-impose sa atin. So, niyakap-yakap natin na hindi natin alam na may dala palang kamalasan yun eh. Yung pangalan na yun ng isang napakasamang hari sa Europa. Tingin ko napakatalino rin ng kanilang pamamaraan upang tayo makalimot sa ating dating pangalan at dating ugali dahil sa pagkakaalam ko, sa pagsaliksik ko, pagbasa ko ng mga libro na sinulat ni Jose Rizal at tungkol kay Jose Rizal, ay ang mga Espanya noong panahon na yun ay hindi tayo binigyan ng malalalim at matataas na edukasyon. Ang bawat Pilipino, at tinatawag nilang Indio, ay hanggang grade 3 lang. Tama. Sabi ni Jose Rizal,
ang ating kaalaman. Dahil ayaw nila tayong masyadong matalino para ma-question ang mga gawain nila, na isa yan sa mga pag-exploit sa atin, pag-take advantage at pagtanggal ng ating sariling pagkatao. Ngunit binigyan nila tayo ng sapat na edukasyon lang upang tayo mautusan at magsilbi para sa kanila. Tama. O pa magtrabaho tayo sa kanilang Kung gobyerno. magtrabaho tayo sa kanila, mautusan, maintindihan sila. Ngunit may isang tao tulad ni Jose Rizal na nakapag-aral at nakipagbalik-taktakan sa taas ng talino. Oo. At siya ay lumaban sa kanila. Yun yung solidaridad. Solidaridad. At siya ang El Indio Bravo, the Great Indio. So, tama yan, Raymond, talaga. Kaya ganito na lang ang pagsusumikap namin na mailabas ang ganitong mga impormasyon tungkol sa ating pagkatao. At biruin mo, ang kilusang ito, 20 years na, at walang humpay. Wala kaming na-miss na isang araw. Kahit isang araw na hindi namin pinapaalala sa ating sambayanan tungkol sa maharlika. At ganoon din po si Senador Eddie Ilarte hanggang kanya nang ikinimatay ang pakikibaka at pag-re-educate tungkol sa pangalan ng ating bansang maharlika. Mabuhay si Jack Eddie Ilarte. Nasabi ko na umpisa pa, sa kanya din ako nakakuha ng inspirasyon. At ipagpatuloy ang mga magandang simulain ni Jack Eddie Ilarte para makamit natin ang kalalaan ng bansa Tama po. sa aming tanggal. At siya po ay ibigay talaga ng oras at talagang pinag-isipan Oo, at tungkol sa Maharlika niya. Movement. Isa na itong kanyang ginawang leaflet, no? At meron din po siyang libro. Oo. Sinulat tungkol sa Maharlika. Nandun kami nung nilaunch niya yung libro na yun. Marami siyang mga bisita, mga dignified yung mga tao rin sa bansa natin. At hanggang sa huling sandali, gusto niya makita na hindi maharlika ang bansa natin. Maraming pong salamat, Kuya Deo Palma, sa inyong pagbibigay liwanag sa amin. At marami pa tayong mga magiging bisita at panauhin dito sa ating Maharlika, ang pagsasaliksik. Maraming salamat Raymond at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Papanahon na upang tayong lahat ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa ating pinakamamahal na bansa. Maging ikaw at tayo, karapatan natin ito. Philippines ba o Maharlika? PNS Universe Talk Network.